Yeah, sure, Gab. Alright, magandang hapon sa inyo lahat at muli po kayong tumuloy po kayo dito sa ating programa na Sports Corner PH Interviews dito lamang po sa Sports Corner PH on FB and YouTube. Right now, kasama po natin ang founder and head coach ng Kickball Pilipinas upang pag-usapan ano ba itong kickball na ito? Ano ba pakakaiba ito sa ibang mga ball sports na nakikita natin? In particular, of course, yung ating most beautiful game in the world, football. Ano ba differences at paano makakatulong o magiging interest kayo dito sa sport na ito? So, Coach Ron Aidy, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, and thank you for joining us. Yeah, all right. Thank you for inviting me, Gab. Definitely yung kickball, nilalaro na to nung mga bata pa. Lalo yung mga mommies natin, mga daddies. And if hindi aware yung mga tao, kickball is PE game. Okay? Nasa school siya, nasa module siya. Okay? Hindi lang siya normally nilalaro lately kasi nga if you can see, ang mga schools ngayon, walang mga field. Unlike before, yung mga public school and even private school, they have field talaga. Diba? Sa ngayon, na makikita mo, mostly mga basketball court ang meron na nasa paligid natin. Kaya normally, it's really basketball. But somewhere in Pangasinan, last pandemic, may nag-message sa amin. They want to use us as part ng kanilang material for their module ng kickball. Gumawa kasi sila ng module about kickball. So nalaman nila about Kickball Pilipinas. Minessage na kami at nag-request sila sa amin ng mga photos, mga videos. And you were asking ano ba yung kickball. Kickball actually is combination ng baseball, elements ng baseball and soccer. Okay? If you're familiar, di ba, ang baseball, babato mo yung bola, papaluin ng bat, tatakbo sa mga bases para makascore. Ganun din ang kickball. Okay? But ang difference, ipipitch yung bola sa ground using soccer ball, okay, then sisipain mo yon, then tatakbo sa mga bases para makascore. Same principle. Okay? But the difference is, sinisipa mo yung bola. Okay? So anong difference sa football? Definitely, when you play soccer, di ba, kita mo yon, may dalawang goal sa magkabilang side. So sinisipa na yung bola side to side. Okay, pero ang kickball is different. As I said, sisipain mo yung bola para Okay. Sir Ron, medyo nagkaputol yung connection natin. score ka, tatakbo sa mga bases. Yun yung difference niya. It's really like baseball. Okay, medyo nagkaputol yung isang bahagi. Baka pwede nating ituloy konti. Yeah, Naputol sure. yung sigal kanina. Okay, nawala rin. Meron tayong technical problems na yon sa ating Alam mo na putol. dun sa part na yun sa basics. Dun sa basics po, Yeah. sir. Ko again, yung kickball is combination ng elements ng baseball and soccer. Okay? Same ng baseball, yung bola ipipitch. Sa baseball, di ba, ipipitch yung bola, then papaluin, then tatabok sa mga bases. Ganun din sa kickball, ipipitch mo yung bola sa ground using a soccer ball, then takbo sa mga bases para makascore. It's same principle, okay, ng baseball, then with the elements ng soccer. Okay, got it. And Coach Ron, ano yung major difference nito sa size ng court, sa mga players na lalaroin, and of course, yung format mismo ng laro ng kickball? Well, yung size ng field ng baseball is same lang ng kickball. Okay? Pareho lang sila. Okay, we're using the same field actually. Okay? Of course, magkaiba yung size ng soccer sa kickball. Okay? But we're using the same field. Okay. But right now, we prefer kasi yung field, if you can see kasi yung field field ng baseball, di ba? It's like a diamond siya, tapos may part doon na I can describe kasi I don't have the photo right now, but definitely ang kagandahan kasi kagandahan ng kickball kasi we can use yung field ng football. Wag lang alam mo yung magbabago lang talaga yung mga baseline. Okay? We prefer kasi yung field na walang marking pa. Kagaya ngayon, merong bagong field somewhere in Arca South.
we want to check it out kasi that's as far as I know is a soccer field and which approved na raw siya ng FIBA. Okay? Pipa. Gusto namin makita yung mismong field kung meron na siyang marking. Kasi ang problema namin doon, kapag meron na siyang marking, yung marker niya, medyo mahirapan na kami gamitin. We are playing sa Muntinlupa Sports Complex. It's a oval somewhere in Muntinlupa. Medyo sa amin yun, okay yun kasi wala siyang mark eh. You have the oval sa paligid tapos meron tayong field sa gitna. So pwede kami maglagay doon ng baseline. Okay, without worrying about the other baseline kagaya ng soccer or what. Kasi nga, wala siya. Okay? Pero panaglaro kami sa field na meron na siyang baseline. Just like one time, I contacted yung sa TARF, sa BGC. Naging smooth yung pag-uusap namin. Then when they learn about kickball, natinong kasi sa kanila, pwede po ba maglaro ang kickball sa field ninyo, which is a soccer field? Hindi kami inalaw kasi nga, it's a turf tapos meron na siyang line. Okay? May mga baseline na. Okay, so hindi okay for us for Kickball Pilipinas na maglaro doon. We prefer yung field na wala pang line. Just like sa Rizal High, ano din 'yon, oval din 'yon. So wala pa din siyang baseline. So medyo mas magiging madali para sa amin talaga kapag yung field ay plain field lang siya. Okay, what about sa format ng mismong laro? It is same ito sa baseball or sa soccer ba ito? And ilan ang players na maaaring paglaruin in both teams? Halos pareho na pareho siya with baseball, although may mga ilan kami na minodify. Okay? Actually, ang kickball rather ay nagsimula sa Amerika. Okay? Doon siya nagsimula. Then after that, it was introduced to different countries. Based sa nabasa ko na article kung paano na-introduce ang kickball all over the world, okay, through sa mga sundalo, okay, may mga sundalong Amerika, nagpunta sa ganitong bansa, tapos during their pastime, kanya they're so bored, magpagsasama-samahin nila yung mga medyas nila na wala naman silang bolang dala, so gagamitin nilang bola yon, then magki-kickball sila, doon nila in-introduce. Maybe ganun yan nangyari sa Pilipinas, okay? So, definitely, may mga rules kami na nakita kasi sa America, if you Google it, may mga association na may effort na to make kickball as a formal sports. Okay? So nung nabasa ko yung personally nabasa ko yung rule book nila, they just copied yung rule book ng baseball. Bakit? Paano ko nasabi yon? May mga words doon na ginamit nila na pang baseball. Example natin, the word batter. Okay? Ang batter, of course, wala naman batter sa kickball di ba? Batters from baseball, yun yung mismong papalo ng bola. So, what we did, binasa namin yung rule book, then medyo minodify namin siya. Okay? So, based our experience, for 10 years na namin siya nilalaro, nakita namin na ganito pala dapat. Okay? Merong kickball and baseball, kickball and baseball are so similar in some point, but meron din siyang pinagkaiba based experience namin. Kaya yung rule book na ginagamit nila sa Amerika, minodify din namin. Okay? And if you will see yung efforts sa Amerika, medyo hindi, I don't know, sa thinking ko, they're not really super serious about kickball sa abroad. Bakit? Kasi after nilang mag-kickball, ang ginagawa nila, they're really promoting yung socialization, like mag-iinuman sila, magpa-partying, which is hindi kami ganun. I mean, we are so serious about kickball and gusto namin pinaglalaro kami, makita namin yung intensity nung laro. Like sa stage, pag makikita mo, what they're using na bola is yung malambot na bola, yung parang stress reliever na bola. Okay, pag ginawa ko mo yung bola, actually na-try ko na yun kasi I went to America, then I bought a couple of that ball, yung red ball na malaki. So nung ginamit namin dito sa Pilipinas, lahat kami isa lang reaction, ang pangit ng bola. Hindi namin gusto yung bola kasi ang tunog niya, alam mo yung bola na parang walang hangin. Tapos pag sinisipa namin yung bola, para siyang alam mo yung matunog na hindi mo maintindihan. And even yung bola, pwede mo siyang hawakan Pwede mong i-press, parang ganyan, tapos ibabato mo siya sa tao. Hindi namin siya nakasanayan, nasanay kami sa soccer ball na pag sinipa mo yung bola, marinig mo yung tunog. Okay? Kaya from that time, nung we realized na ganoon yung bola ang ginagamit nila, we stick sa soccer ball. Okay? But based sa history, when I researched it, meron lang silang bolang ginamit during that time. Ang ginamit nilang bola, I hope I can mapakita ko sa iyo one day.
Yung bola ginamit nila parang bola ng rugby. Alam mo yung ano, tama ba ako? Football, I think American football. Yun yung may parang ano, di ba flat yung football ng bola tapos meron siyang tahi sa ibabaw. Okay? Yes. Yung bola ginamit naman nila is bilog. Tapos merong tahi somewhere in ibabaw. Kaya sabi ko siguro one day pag medyo sikat talaga kami, magkakreate kami sa sarili namin bola para at least pag nakita yung bola na ito, pang kickball yan. Kasi right now we're using yung bola ng soccer. Diba? So, but maybe someday kapag ligang sikat ng kickball at meron kami enough funding, maybe pwede kami magpagawa ng sarili namin bola. Okay. Every weekend nagsasagawa kayo ng trainings diyan sa Muntinlupa sa ngayon, and nakikita ba natin ang dami mga bata ang take interest at unti-unting nagsa-stand out sa larong kickball? Well, we started our training sa Muntinlupa, sa Lakefront Boardwalk Muntinlupa. Okay, but after 8 years, medyo nawala na kami kasi they have plans kasi sa sa field na pinaglalaroan namin. And the players are growing na and they're getting stronger. So yung field na pinaglalaroan namin, medyo hindi na suited para sa strength ng mga players. Kaya what we did, we look for another place na pwedeng paglaruan, which is isa nga sa available place na puntahan namin ng Muntinlupa Sports Complex. Yun nga lang, since medyo malaki yung bayad namin papunta doon, actually aside sa rental ng space, ng field, medyo namamasahay din kasi kami at we need about like 6,000 pesos every week para makarating doon o para makapaglaro. So sa part namin na we are non-profit organization, and sa ngayon kasi medyo we control pa yung paghingi ng tulong sa iba dahil nga kagagaling natin sa pandemic, so medyo self-funding kami. Ako as the founder ng Kickball Pilipinas, ako yung naglalabas ng pondo para sa weekly weekly expenses namin. So medyo mabigat pa sa akin. I was a seafarer before. So syempre, alam mo naman kapag seaman ka, malaki ang sweldo mo. Kaya before, it was really easy for me to sponsor yung mga activities namin. Pupunta lang ako sa ATM machine, then mag-withdraw ako. But ngayon, since I'm a normal worker sa Pilipinas, hindi ganun kalaki ang sweldo. Okay? So syempre, I need to budget talaga yung pera. Okay? So imagine mo, ultimong water, kailangan kong tignan, i-budget. Unlike dati, kukuha lang ako ng punta akong 7-Eleven, bibit-bitin ko lang yung mga doon, yung mga bottled water. Pero ngayon, kasi since I'm a normal worker, titignan ko muna yung presyo, kaya ba namin to? Okay? Imagine mo, di ba, magkano yung mineral water na nabibili? 25 pesos, 40 pesos. Yung bottled water, how much, di ba? So, isa yun sa mga kinukonsider ko ngayon. Okay? Definitely, may mga nagjo-join, maraming nagjo-join, lalo kapag may tournament kami, umaabot kami na like 100 kids every season. Since we have like 5 seasons ng kickball tournament, kasi kami nag-organize ng tournament namin, every season may mga 100 kids na sumasali. And now we are preparing for another tournament since we will be celebrating our 10th anniversary. So gusto namin simulan yung celebration with a small tournament, and siguro sa loob ng isang taon na yun magkakaroon uli kami ng another kickball tournament talaga. And of course, so wag natin kakalimutan, bukod sa inyo na galing sa puso at galing pa sa bulsa yung funding para sa kickball, we also contribute also yung mga parents na mga bata na nanonood, nag-cheer sa venue, and of course lalo na motivate sila na masuportahan ang kanilang anak in fulfilling their dreams na maglaro ng kickball or maybe makapasok sila man lang sa international level. Yeah. Of course, may mga parents na supportive. Okay? Kagaya ng isang parent ng member namin na nag-work ngayon sa Net25. So, in-introduce na kami sa Net25 and we went there. We were interviewed by Pia Guanyo sa kada umaga. Okay? Of course, may mga parents na supportive lalo kapag naniniwala sila sa vision and mission ng Kickball Pilipinas. Although, there's a challenge din sa amin ngayon. Actually, ako personally, I work so hard for Kickball Pilipinas kasi meron ako na experience in the past. Okay? Na may mga parents ako nakakausap na inaalis nila yung mga anak na sa Kickball Pilipinas kasi they believe na may mga sports pa na mas okay na pwedeng salina ng anak nila kasi nga nakakakuha sila ng allowance. Okay? Of course, aware tayo na may mga organization na gano'n, sports organization na nagbibigay ng allowance sa mga players nila. Of course, definitely, kasi galing yun sa pondo ng gobyerno. Ang Kickball Pilipinas is a self-funded organization, a non-profit organization. So,
Hindi ko kaya pang tapatan yung ganung bagay. Okay? So ngayon, I work so hard kasi one day I hope Kickball Pilipinas will be successful, and those parents na alam mo na medyo hindi naniwala sa Kickball Pilipinas dahil nga sa financial, one day I will show to them na we are successful. So yung time na nag-guest kami sa Net 25, it is really something fulfilling. And of course, yung ngayon, when natutuloy na to interview natin, it is again something. Okay? I Ay, think this one is really, alam mo na, it will be helpful lalo we are celebrating our 10th anniversary. oo nga eh, at malaking tulong ito mga media exposures na ito kagaya dun sa Net25 o sa amin na para mabigyan natin ng pagkakataon ng ating mga followers to try kickball for yourselves. And sa bawat training, meron mga iba't ibang mga conditioning, iba't ibang mga workouts, and of course yung mismong laro. Kaya nakikita natin yung mga bata unti-unting ini-enhance yung importance nila, yung mga skills nila, yung techniques nila para dito sa sport na ito at mas lalo pang lumevel up yung kanilang performance lalo na sa field. Kaya alam mo Gab, para may idea ka, hindi lang kami nakafocus sa sa part ng skills ng kickball. When we train our players, hindi lang kami basta nagtuturo lang na alam mo na to teach yung fundamental skills ng Kickball Pilipinas. We also enhance their character. Isa yun sa goal namin, okay? If you are just aware, kung makita mo yung page namin, before we went to Manila Bay, tumulong kami nung time na nanawagan yung presidente natin to help clean the Manila Bay. We were there. Okay? Isinama ko yung buong ambassadors ko at nagtumulong kami maglinis. Okay? Oo, yun sa Nagtutulak kami. Dolomite Beach, no? Yeah, exactly. We were there. Okay? Nagtutulak kami ng kariton, kumukuha kami ng mga junk sa paligid namin. Okay? Binebenta namin yun. First, if that's helpful para sa community natin. Okay? We went to Tarlac, tinuruan namin yung mga ATAS doon. Okay? We went to a home orphanage somewhere in Tagaytay, tinuruan namin yung mga bata doon. So hindi lang kami nakafocus sa laro, hindi lang kami nakafocus to enhance yung skills. Okay? Ang Kickball Pilipinas then, we are focusing then to build the character ng mga players. Okay? Because we really see the importance ng ganun na is a character building organization, hindi lang tayo nakafocus sa isang aspect. Okay. And of course, lagi kayong dinadaos yung mga patorneo at nabanggit natin kanina, 100 kids per tournament itong torneo. Every time na magkakaroon kayo ng torneo o tourney, ano ba yung mga thoughts ninyo sa unti-unting pagpapasiklab yung mga players natin, lalo na sa paglalaro ng kickball at yung mga natutunan nila sa training, nagbibigay impact talaga sa larong ito? Well, alam mo, when you see them play kickball, lalo kapag nakita mo talagang napakaganda ng skills nila. Just like ng season 5 namin, if you were there, makita mo yung taas ng level ng laro nila. Every year kami naglalaro ng kickball during our tournament. Makikita mo yung improvement ng bawat season. Okay? Nung season 4 namin, doon nagsimula na magkaroon ng introduction ng iba't ibang technique sa kickball. Kasi when we first played kickball, it's really very basic Nung nalaro namin yun nung una, puro toe kick lang yung ginagamit namin. Kaya pag natapos ng tournament namin, puro patay yung kuko namin. Okay? But throughout the years, nung mula season 4, okay, may mga players kami na nakakatuwa na nanonood sa YouTube, paano tamang sumipa, ano yung mga tamang technique from soccer, okay? Tinignan nila yung mga techniques sa soccer na pwede lang magamit sa kickball. Okay? Kaya isa rin sa goal namin talaga ngayon, makapaggawa ng mga videos ng mga technique how to kick. Exclusive of course for Kickball Pilipinas. Okay? When you play kickball. Okay? So matutuwa ka kasi ang bawat players during the tournament, talagang pinapakita nila yung best nila. Okay? Pinapakita nila kung gaano kaganda yung laro. Okay? Kung gaano intensity yung paglaro ng kickball. I mean, yung intense. Okay? When you see the intensity ng laro ng kickball, you will really amazed. Lalo nung season 5, okay? May mga may mga highlight talaga until now na sa mind ko talaga. And I'm hoping ngayong season 6, of course, mas makakita kami ng ng mas madami pa. Lalo we are aiming for different schools na makapag-participate kasi sa ngayon we are aiming Gab na makapasok kami sa mga schools, okay? Kasi that would be easier for us to promote kickball lalo kapag sa school level kami nag-promote. Okay, Yun, kaya okay, bago tayo dumako dun sa tanong na yon,
with regards sa schools. Kailan ba yung season 6 ng Kickball Pilipinas League? Well, alam mo, Gab, kahit bukas pwede na tayo mag-season 6 eh. Of course, ang problema lang talaga natin is the budget, as I mentioned sa'yo kanina. Kasi ako talaga yung, alam mo na sa ngayon, nag-produce ng pondo ng Kickball Pilipinas. But we plan, nakasked kami ng December. Okay? But ngayong August kasi, yun ang simula kasi ng 10th anniversary ng Kickball Pilipinas, we have one-day league na gagawin. So ang maglalaro doon are the ambassadors. And we are planning na lahat ng best player ng season 1 hanggang season 5, we will invite them. We will choose from them. Then sila yung kakalaban sa mga ambassadors to open yung 10th anniversary namin. So that will be one-day league. And ngayon, meron kaming wino-workout na field ngayon dito sa amin, sa Arca South. I don't know kung nakikita mo yung mga nakapost yun, may bagong field ngayon dito sa Arca South. Yun yung gumawa ko ng letter nung weekdays. So mamaya i-follow up with check ko kung ano ng status ng letter namin. Hindi pa tapos yung field. I heard from them 2 months pa from now bubuksan. Although meron tong portion na space na pwede namin paglaruan, pag-trainingan. So I'm gonna check kung pwede kami makapag-training doon. So, kasi for us, napaka-ideal kasi kung sa Taguig kami makakapag-start mag-tournament this year. Kasi nga, ang pinaka-headquarters kasi namin nasa Taguig. And kickball promotion started sa Taguig. Okay. And nabanggit mo kanina, may mga balak pa kayong mag-invite o magkaroon ng parang immersion tour sa mga schools. And may mga balak din kayo na ma-promote na rin, ma-develop ito sa mga probinsya naman para yung mga bata na nasa probinsya matuto at maglaro ng kickball. Yeah. Actually, yun yung mga nakaplano ngayon. As I mentioned kanina, schools ang nakikita ko talaga the easiest way to promote kickball. Okay, alam naman natin kung gaano kadami ang mga estudyante sa school at gaano ka-efficient nasa school tayo mag-promote ng kickball. We started sa community, but ang problema kasi natin sa community, they belong to different schools kasi or iba naman out of school youth. And of course, alam naman natin, again, ang problema pa rin is the budget. Okay? Unlike pag sa school kasi kami nag-promote, nandun na sa school. So, ang challenge lang doon, may field ba sila or wala. Okay? So, of course, we need to check yung mga schools na may mga field. Well, luckily sa probinsya, maraming field eh. Okay? Kaya, last time we were in Lukban, okay? And we were amazed kasi merong hidden field pala doon. Okay? Although pang elementary na naglaro kami, hindi ganong okay sa amin kasi lumalagpas yung bola eh. Dahil yung field pang elementary. So siguro pag elementary na naglaro doon, medyo okay sa kanila. But as I said, nandun na kami sa part ngayon na gusto naming mag-introduce ng kickball sa mga schools. Ang kailangan lang namin ngayon is makapag-produce ng video ng actual na laro para pag binigay namin sa schools, ito po yung how you play kickball. So magkakaroon sila ng idea. Okay. And of course, bukod pa rito, ano ba yung mga nakalatag na plano ng kickball when it comes to development? And nabanggit mo kanina self-funded yung mismong organization. So kaya makabalak kayong magkumbinsi sa mga private sponsors, o di kaya iba pa mga entities to shoulder yung expenses sa pagpapatakbo nito. And of course, to support niya na itong programa natin para sa kickball. Yes, of course. Definitely. That would be really very helpful para sa amin. Ang unang sponsor ng Kickball Pilipinas is Lakefront Boardwalk. Okay? For 8 years namin sa Lakefront, hindi kami pinagbayad ng field weekly na ginagamit namin sa training namin. Actually, hindi nga lang siya basta weekly. Even weekdays nakakapag-training kami doon. Okay? So doon pa lang, ang laking bagay na for Kickball Pilipinas. Then sa ngayon, as I mentioned, self-funded siya. But once I'm ready, maggagawa na ako ng letter para i-distribute sa mga company na pwedeng tumulong sa amin. Kagaya na madalas namin ginagamit, normally we buy our stuff sa Decathlon. So I don't know kung ang Decathlon will provide something for us, okay? Instead na nabili namin yung bola, baka gusto lang sponsoran yung bola ang ginagamit namin. Every training namin gumagamit kami ng Pocari Sweat. Okay, ako personally gumagamit ako ng Pocari Sweat. Baka naman ang Pocari Sweat, baka alam mo, nag-guess mo mga ganon. Anything na ginagamit namin for sa mga partner nito no, yung ng Philippine Sports Commission, sir. Yeah. Nakita ko yun, di ba? Then, of course, sa hygiene, we're using high endurance. Okay?
Siyempre, alam mo natin, sobrang pawisin ang mga sporty. Okay? So, everything na ginagamit namin sa training namin, I think I will ask for sponsorship for that. Okay. But sa ngayon, siyempre, Gab, ang kinakailangan kasi may makita sila. Kaya ang goal talaga is makapag-produce kami ng video kasi. Hindi naman kasi pwedeng hingin na kami basta ng sponsorship without without them seeing anything eh. 'Di ba? Dapat maipakita namin what is kickball, paano nilalaro. So we need to have videos ng laro namin. Okay. Para dito sa mga interested na maglaro ng kickball, tuwing weekend ba itong training na ito at saan ang mismong venue? Bago natin bigay yung last question natin. Tuwing what? Tuwing Ah, weekend? Oo, tuwing weekend kasi Yeah, madalas sa ngayon since school days, ayan, nakaset kami ng weekends. Okay? Saturday, normally ngayon Saturday. But of course, open ang Sunday namin. Kung halimbawa meron na kaming space pa rin, then we can have our Sunday. Then kapag bakasyon, nagkakaroon din kami ng weekdays. Okay? Lalo kapag may available field. Okay? Pero syempre kung i-imagine mo kung magtuturo kami sa school, definitely malay mo, baka pwede ng weekdays kasi they have field there. Pero syempre, I don't know, hindi ko alam. Baka weekends na, hindi ko alam. Basta sa ngayon, of course, we know naman na students need to balance their schedule. They need to prioritize their schooling, their studies. Then after that, the sports activity na meron sila, if ever. Okay, last question na lang before we let you go. Nakaisang dekada na ang kickball sa Pilipinas. Originally, para ito exclusive sa physical education. Ngayon, tinatarget nito na maging isang full-fledged sports na. So, ano ba yung future mga goals sa inaharap ng ating Kickball Pilipinas para mas lalo nating i-sustain yung development natin with regards sa kickball at of course by pakilala natin yung kickball sa ating mga Southeast Asian countries and even the Asian countries at makapasok sa mga international competitions in the near future. Our primary goal is to promote kickball to be a formal sports. Okay, yun yung reason kung bakit kami na-invite sa Net25 and invited by you. Okay, and we are so grateful for that. So sa ngayon, of course, I want to thank you for this opportunity, Gab. Okay, that's our primary purpose to promote kickball para maging formal sports. Okay, and I think that would be more possible kung makakapasok kami sa palarong pambansa. As we all know kung ano yung palarong pambansa. DepEd, of course, ang kinakailangan namin kontakin for that since sila ang pinaka nagbuo ng palarong pambansa. Okay? And that would be easier for us to promote kickball kapag nakapasok kami sa palarong pambansa. Kaya doon kami ngayon nakafocus sa part na yun. Our goal ngayon, okay, is pasukin yon. Okay? Kaya we need to be more focused dito. We need to learn more about kickball para kapag yung time na yon na slowly ma-call namin yung attention ng DepEd, mabigyan kami ng chance to showcase kickball, then we are really ready for that. Okay? Sa ngayon, alam mo na, sa age ko, ang kumbaga, titignan ko yung timeline ko. I think sa time ko, it's really more of Pilipinas ang goal ko. Okay? Then bahala na yung mga bahala na yung mga ambassadors ko someday kung kaya pa rin nilang pasukin ng international level. But sa ngayon, of course, I need to start with this one. Ito yung pinakamahirap kasi. Starting something new is really difficult. At yun yung pinakamalaking challenge para sa amin ngayon. By the way, banggitin natin yung mga ambassadors natin para sa kickball. Sino-sino pa sila? Ambassadors are the high-rank kickballers. Sila yung sabihin natin may pinakamataas na skills ng kickball. Okay? Sila yung mukha ng kickball. Sila naglalaro. Pinapakita nila kung paano nilalaro ang kickball. Okay, normally they go somewhere and promote kickball everywhere. With that goal na maipakita yung ganda ng laro ng kickball. So doon kami ngayon nakafocus sa kanila. And of course, maybe one day yung mga ambassadors natin ay mabibigyan talaga ng pagkakataon na ma-manage, ma-lead itong kickball sa iba't ibang mga provinces. And of course, para makapagtulong na rin sa grassroots development nitong, well, technically, di pa siya sport, pero we're hoping someday magiging
full-fledged sport na rin itong kickball. So, as we end this interview, baka may gusto kayong pasalamatan or may mga gusto kayong mga express yung gratitude ninyo sa lahat ng mga taga-suporta, sa lahat ng mga tumatangkilik, sa lahat ng mga naniniwala sa Kickball Pilipinas. The floor is yours. Yeah, I would like to thank everyone from season 1 until the present time na alam mo na naki-join sa vision and mission ng Kickball Pilipinas. Everything who believe sa ganda ng goal namin. Sa lahat ng mga parents na tumulong, sumuporta sa amin, of course, naniwala sa amin. Sa lahat ng mga nag-sponsor sa amin, all my friends from abroad and sa Philippines, maraming salamat. Sa lahat, of course, ng who else? Of course, Net25, thank you so much for inviting us last time, okay? And of course, you, Gab, for inviting us. Yeah, of course, you. I know medyo nagkaroon tayo ng mga delay, but still you push it. And we are so grateful sa'yo. Okay? Nakikita ko yung mga yung page mo. So nakikita ko yung mo din yung enthusiasm mo sa mga ginagawa mo. So sabi ko, lagi nating yeah. sinishare yung mga posts ninyo sa Kick Yeah, Pilipinas. So, nakita ko din sinishare mo yung mga posts namin. Yeah, thank you so much for that. Nakakatawa na may kagaya mo na naniniwala sa amin. Alam mo yun? So of course, those people na naniniwala sa amin, they are our driving force sa bagay na to continue what we started 10 years ago. Ayun. So, thank you so much, Sir Ron. And of course, you're free on August. You are invited sa aming one-day league. So we will keep you posted yung schedule at kung saan at anong oras. We hope to see you there para makita mo, makover mo if ever, yung kung paano nilalaro ang kickball. Then you will see ambassadors how they play kickball. And of course, thank you for the invitation. And of course, I want to check it out itong sport na ito. And even yung mga kasama natin, mga crew ng sports ko, natin mga photographers, baka pwede natin dumalaw dyan sa mismong one-day league ng kickball this coming August. So, as we end, mag-thumbs up po tayo and smile for our photo op. 1, 2, 3. All right. Thank you so much, Sir Ron. All right, God thank bless you, Gab. Thank and you for more your... power. Salamat po. Bye-bye. All right, bye-bye. Salamat.